So yung Flame Flinger, palabasin na natin yung laman at grabe guys. Napakadami pa nung troops natin, kumpleto pa ata yung mga Titans. So dito guys, kasi simula pa lang ng laban namin sa Dark Angel. At dito ibabawas tayo ng tag-iisang attack simula TH12 hanggang TH15. Tapos ganun pa rin, ipapakita ko sa drawing yung plano para makakuha din kayo ng ideya kung paano nga ba ako nagpaplano. So eto nga pala guys yung unang base na babanatan natin. So ang gagamitin nating pangbanat dito ay TH12. So try natin kung kakayanin to ng TH12 kasi eto halos max TH13 na to eh. Pero subukan nga lang natin. So ganito yung gagawin natin guys. Gamit tayo ng Queen Charge Lalo. Okay, so ang unang gagawin ko lang dito, tatanggalin ko muna tong mortar. So pagkatanggal ng mortar, ilagay natin dyan yung Flame Flinger. So yung Flame Flinger, siya na yung tatanggal dito, dito, dito. So lahat ng kayang abutin ni Flame Flinger, matatanggal niya dyan. Tapos dito naman ako magsisimula ng Queen. So tanggalin ko lang to gamit yung Wizard. Tapos papuntahin ko dito yung Queen. Wall breaker ako dyan. Tanggalin ko to So kailangan kong tanggalin to para yung Queen hindi nalalabas, para siguradong dito na pupunta yung Queen. So pagdating ni Queen dito, pwede akong mag wall break. Magwa-wall break ako dito sa IT para si Queen makapasok pa dito, matatanggal yung Town Hall, matatanggal pa yung Scatter Shot. So yung King, ilalagay ko naman dito yung King. Wall break, papasukin natin yung King. So yung BK ability, yun yung mag-o-open ng wall sa gitna para yung Queen makalabas. Kumbaga para matanggal pa ng Archer Queen lahat yung mga depensa dito. Then yung Laballoons, dire-diretso na lang yung Laballoons natin hanggang makarating dito. So ganun ang gagawin natin dito guys. Town Hall 12 versus Town Hall 13 na max. So itry natin kung kakayanin to. Okay, so tara, banat. Number 45. Let's go, banat. Queen Charge, Laballoon. So tanggalin ko lang to. Tapos dito na ako mag Archer Queen. Wizard. So antayin ko lang na matanggal to Okay, then Flame Flinger. Tulungan natin dito. Kailangan kasing matanggal to para yung Queen doon pupunta. Tanggalin ko din to. Then Healers. Wall Breaker. Lagay tayo ng balon, baka may traps. I-rage ko lang yung Queen. Kasi binabanatan siya ng enemy warden. Hindi pa niya nakikita yung enemy warden Free hit sa kanya yung enemy warden, ayaw niyang patulan. Matanda na raw kasi. Kaya ayaw patulan ni Queen. Press muna natin to. So pagkatanggal ng X-bow na yan, tsaka ako mag-wall break. Para yung wall break, doon pupunta sa IT. Ayun saktong sakto. Dito pwede na akong maglagay ng mga archer. Dito, para nakakapaglinis kagad. So ngayon yung King, dito na lang yung King. Then wall break. Ay, Queen ability guys, gamitin ko na. Naiwan ko yung Queen So press ko muna to, then i-poison natin. Okay pa naman si Queen, boy pa naman si Archer Queen. So kailangan kong bantayan si Queen guys kasi si Archer Queen yung may pinakamalaking value na makukuha dito. King ability gamitin na natin. So maaga pa lang bumagsak yung Flame Flinger. So may testa siguro dun. Okay, so Archer Queen, eto na nga si Queen, nakalagpas na doon. So siguro maglalagay na lang ako dito ng balloon. Tapos minion. Tapos dito na yung final set ng Laballoon. Ayan, then Warden ability habang nasa loob pa yung lava. Para makapagtangke pa ng mahaba yung Lava Hound. Haste Spell, Rage. Tapos gamitin na natin dito yung mga Headhunter panglinis. So meron pa akong Rage. Pwede nating ilagay dito yung Rage. Ayan, yung Archer Queen hanggang ngayon, boy pa. Grabing kunat ni Queen Tago natin tong balloon para matanggal yung isang IT doon. So 58 seconds. Guys, marami pa yung balloons natin. Boy pa yung Warden, boy pa yung Queen. Madami pa ditong minions na naglilinis. So wala na guys, kuha na to. Linis na lang to. So yun guys, unang banat, nakachamba kagad tayo dito. So dito naman tayo guys. Next banat, bali TH13 nga pala yung gamit natin pang banat dito. So ang gagamitin naman nating troops, Skelebat, Donut, Laballoons. So pakita natin yung plano. Okay. So ang una kong gagawin, ilalapag ko muna dito yung Flame Flinger. Si Flame Flinger, siya na yung bahalang tumanggal sa lahat ng mga depensa na nandito kasama na yung Town Hall. So si Skelebat Donut, kailangan matanggal natin ito,
eto, tsaka yung CC. So yung invi natin kailangan saktong-sakto. Kailangan walang labis, walang kulang para siguradong matanggal etong tatlo na to. So pag natanggal natin yung tatlong yan, wala na ring lalabas na bantay kasi matatanggal nga yung clan castle. So next naman na gagawin ko, ilagay ko dito yung king, wizard para tanggalin to. So si BK, next niya to, then wall break tayo dyan para yung king papasok dito sa loob. Archer queen, lagay ko dito yung queen, tanggalin ko to gamit sneaky, wall breaker tayo dyan. Si king and queen, sila yung tatanggal dito sa lahat ng mga nandito. Tapos yung lava balloons, dire-diretso na lang yung lava balloons natin magmula dyan. So magmula dito yung lava balloons, dire-diretso na lang hanggang makarating dito. Kasi yung RC, dito ko ilalagay yung RC. So si RC yung tatanggal dito sa scatter shot na to. So ganun. Skelebat donut lava balloons, try natin dito. Bali ito nga palang TH ng kalaban, TH14 siya, pero yung mga defense niya pang TH13 lang. Kaya kumbaga, para lang siyang TH13 versus TH13. Okay, let's go, banat. So, check tayo guys ha. Baka may mga traps. Okay, wala naman. Then, lagay na natin dito yung flame flinger. So, kapag binanatan ng flame flinger yung archer tower, mabubuhay na yung town hall. So, itatarget na ng flame flinger yung town hall. So, dito na tayo sa pinaka-importanteng bagay, ang Skelebat Donut. Okay. Invi. Invi ulit. So, kaya na ba? Boom! Saktong-sakto guys. Tanggal yung dalawang IT. Uy, natanggal pa yung isang air sweeper dun sa gitna. Napakalaki ng value yung nakuha nung skeletons, nung Skelebat Donut na yon. So, tanggalin ko to. Lagay ko yung king. Wall break para kay king. Wall break para kay queen. Tanggalin ko to. Archer queen. Ice golem pang support kay queen. So, BK, pasok ka dyan. Tapos, king ability, gamitin ko na. Yun no, butas na butas yung gitna. So, si king and queen, sila na yung bahala dyan. Lagyan ko na nga dantar tong enemy queen. Tapos, pwede na akong maglabalon guys. Sabayan na natin yan. Labalon, balloon, warden. Okay, archer queen boy pa, may ability pa. Lagay tayo dito ng isang pirasong dantar lang. Tapos, warden ability. Lagyan natin ng haste spell. Si archer queen guys, buhay pa. Meron pa siyang ability. Yung mga minions, ilagay na natin sa likod. Then yung RC, dito, gamitin natin kaagad yung ability. Para si RC, siya naman yung tatanggal dyan sa scatter shot. Headhunter, ilagay natin dito. Then, lava looms ulit. Tapos, i-freeze ko muna to. Grabe guys, napakadami pa natin natirang balloon. Lagay tayo ng haste spell. I-freeze muna natin to. Uy, ay, nasira na pala yung IT. So, yung mga natitirang panglinis, ilagay na natin lahat. So, yung naiwang invi, tapon na natin yan. Grabe guys, napaka-OP ng Skeleton at lalo. Ayan no, napakadami pang naiwang balloon. Yung queen, ayan, halos naswag pa yung ability. So, lagyan na natin dito tong natirang dalawang balloon at wala na guys. Kuhang-kuha na to, grabe. So, Skelebat Donut Lava Balloons Attack. Grabe, marunong pa rin pala tayong mag-Skeledonut. So, eto naman guys yung sunod na babanata natin. Bali, ang gagamitin kong pang-attack dito, TH14. Pero, etong base ng kalaban halos semi-max TH15 na to eh. Pero, subukan lang natin kung kakayanin. Bali, ang gagamitin ko nga pala dito ay Bleachers Super Barbarians. So, ito hindi na to kailangan ng drawing. Basta ang pinakang importante lang dito, kailangan kong mapaabot dito yung blimp para maubos natin yung gitna ng base. So, tara, banat. Let's go, let's go. So, blimp, tapos warden, lagay natin yung blimp, then warden ability. So, may dalawang air sweeper nga lang dito ha. Ito yung magiging kalaban natin. Pero, ilapag na natin. Rage, clone, invi. Oops. Hindi na clone ha. Hindi na clone. Oh, yun lang. So, hindi na-clone yung mga super archers. So, medyo sobra yata yung adjust ko sa paglapag ng clone spell. Dito ko kasi in-adjust yung clone spell eh. Para sana maabot pa yung monolith. Kaso nga lang, ayun, halos wala tuloy nakuhang value yung bleachers natin.
Pero subukan natin kung makaka-recover pa. Try natin. Ayun no, napaka-konti lang ng nakuwang value. So lagay tayo dito ng isang ice golem or siguro king muna. Teka lang, eto na lang. Tapos archer queen. Lagay natin dito tong pamatay ng bantay. Sama na natin yung king. So tingnan natin kung makaka-recover pa. So parang nasayang tuloy yung clone spell doon. Lagay na rin natin dito yung apprentice warden, dagdag HP. Siguro hindi na ako pwedeng magpatagal kasi yung oras nauubos na eh. Kaso nga lang, andito pa nga yung monolith, so hindi ako pwedeng magmadali din. So hindi ako pwedeng magpatagal, hindi rin pwedeng magmadali. Ang gulo ah. Lagay tayo ng isang IG, Headhunter. King, pasok ka na dyan sa loob, huwag ka nang lumabas. Sige, sabay ko na rito yung RC. Lagay tayo ng... Teka lang, i-Headhunter ko nga muna tong enemy queen. Sige, king ability. Okay, pwede na yan. Tapos, super barbarian sa labas. Dito, super barbarian din. Sige, kaya pa yan. Yung RC may ability pa din ha. So, lagay tayo ng... Wait lang, mamaya na pala. Kailangan natin tipirin yung mga troops. Queen ability, gamitin na natin. Tapos, dito, lagay na rin tayo ng mga troops. Headhunter. Yung RC ability pala guys, nagamit na ha. So, super barbarian. Yung town hall. Hindi nasira yung town hall. Ang magiging kalaban ko dito, yung yung enemy minion prince. Kumbaga, ito yung magiging kalaban. Sana kayanin ng RC yon. So, lagyan na natin tong dalawang super barb. Ayun! Sinapak! Sinapak nung RC, yung enemy minion prince. Sinibat. Kaya ayun, na-recover pa rin. So, buti na lang talaga at may halong swerte. So dito na tayo guys sa last banat natin sa Town Hall 15. Bali hindi ko nga pala pwedeng bawasan yung attack ko sa TH16 at TH17. Kasi yung mga attack ko doon, ginagamit ko in case na magkagipitan kami sa laban. Kaya eto na yung pinakahuling banat natin. So ang gagamitin naman natin pang banat dito ay Zap Titan. So pakita natin yung drawing. Drawing. So ang una kong gagawin dito, tanggalin ko muna sa lightning. Eto. Yan, yung IT, tsaka yung dalawang builder's hat na yan. Next, Warden Walk tayo dito. So habang binabanata ng X-Bow yung Warden, habang tumatangke si Warden, ilalagay ko na dito yung Flame Flinger. So trabaho ng Flame Flinger, siya yung tatanggal dito, at doon sa Town Hall. So yun yung pinaka-importanteng trabaho ng Flame Flinger, kaya kailangan matanggal niya yung Town Hall. So kapag natanggal na ni Warden tong X-Bow na to, pwede ko nang ilagay dito yung Wall Break. Tapos ilagay na natin dito yung mga Electro Titans. So yung mga Electro Titans na yan, diretso lang yan dito. So papaikutin lang natin yan hanggang makarating dito. Tapos pagdating dito, kasi kasama dyan yung King eh. So tsaka natin gagamitin yung King ability dito. So pag ginamit natin dyan yung King ability, ma-open yung wall, diretso na sila ngayon dito. Then tsaka naman natin ilalagay dito yung jump spell para makatalon sila hanggang makarating dito sa kabilang dulo ng base. So kumbaga ganito yan eh. Yung lightning, yung zap, tatanggalin to. Si Flame Flinger, siya yung tatanggal dito. Then yung mga troops, papaikutin lang natin hanggang makarating dito. So ganun ang gagawin natin. So tara, last banat sa Town Hall 15, subukan natin. So number ano ba yon? 26. Check nga natin kung number 26. Okay, ito nga. So let's go, banat. Ay, sobra ako ng isang lightning. Pero di bale, okay lang yan. So tanggalin ko muna to. Sobra ako ng isang lightning. Lagyan natin dito yung Warden, Healers, then Flame Flinger. Check tayo ng traps, baka may mga Tesla dito. So ang ginamit ko nga palang ability ni Warden, Life Gem tsaka Rage Gem. Kaya kahit gamitin ko yung Warden ability ng maaga, wala lang. So antayin natin na matanggal ni Warden yung X-Bow. Kasi kung hihilahin natin si Warden ng maaga, mababanata ng X-Bow na yan yung Flame Flinger. Okay, so ngayon, wall break. Then, ilapag na natin dito yung mga troops. Uy, yung bantay, izap natin. Boom, ubos. Yung queen, ilagay na natin dito. Balloons. So, hindi pa naman natin kailangan ng rage eh. Marami pa naman buhay yung mga troops. So, isasama ko na rin dito yung king. Sama-sama na silang lahat dyan.
Yung witch. Teka lang, yung witch. Mamaya na tong witch. Uy, king. Naku, yung king. Nagsarili. Nagsarili yung king. So, lagay ko na lang dito yung RC, yung witch. Ah, butas pala yung wall. Kaya pala lumiko yung king. Pero di bale, king ability gamitin na lang natin ng maaga. So, ngayon, teka lang ha. I-advantar ko nga tong enemy RC. So, ngayon, naiba na yung daan ng mga troops natin. Sige, Queen ability gamitin ko na. RC ability gamitin ko na. So, naiba na yung daan ha. So, eto na yung tinatawag na plan B. Dito na tayo mag-jump. I-rage natin yung mga troops. Yan. So, kung hindi gumana yung plan A, kailangan may nakareserbang plan B. So, lagay na natin dito to. I-rage natin yung mga titans. Grabe guys, oh. Bali, wala lang yung dami ng mga traps na yan. Uubusin lang yan ng mga titans. Ayun, oh. Bago pa sila lumapit, mauubos na sila. So, yung flame flinger, palabasin na natin yung laman. At grabe guys, napakadami pa nung troops natin. Kompleto pa ata yung mga titans. Lahat ng panglinis, ilagay na natin at wala na. Kuwang-kuha na to. Grabe, napakalakas talaga ng Zap Titan sa Town Hall 15. So ayun na nga guys ang ating TH12 to TH15 attacks. Sana may nakuha kayong ideya sa mga drawing na ginawa ko. Kaya paano, hanggang dito na lang ulit guys. Huwag kakalimutan mag-subscribe ha. Maraming salamat sa panonood.